natin itong hamon. Ang humamon! Ang humamon si Chavit the Sabit Singson! Oh, woot woot! Diba? Si Chavit the Sabit. Si Chavit Singson. Naghamon ng debate. Oo, nakakatawa eh. Sabi niya, hindi ka maghahamon ng debate, no? That's so stupid. Former politician in Ilocano Kingpin Chavit Singson said he is going to Malacanang and challenge President Marcos, his former friend, to a debate in relation to the anomalous flood control projects. Sabi niya. Palaw natin balita, guys. Ito. Whistleblower na ngayon. Mabibigat na alegasyon na naman ang binitawan ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson laban kay PBBM. Pero para sa Malacanang, ito ay puro paninira lamang. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Former Ilocos Sur Governor Chavit Singson si Pangulong Bongbong Marcos sa isang debate. Mastermind daw kasi ang Pangulo pagdating sa korupsyon ayon kay Singson. At anytime soon, posible raw ang pagpapatalsik sa kanya. Ang advice ko sa my former friend, dapat sumuko na siya. Mas maganda kung sumuko sa pulis o sa military. Wala kang ligtas dito. Hindi ka makakaligtas. Ang laki yung ginawa yung kalukuhan. Wait. Bakit siya susuko sa military? Wala naman siyang kaso. Ikaw yung may kaso. Di ba kinasuhan siya? Kinasuhan siya sa ombudsman. Di ba? Ano pa pangalan nun? Warriors T something. Warriors of Ilocos Sur yata yung pangalan. Siya kinasuhan sa ombudsman. Siya, graft and corruption. So bakit si Chavit ang susuko? Bakit si PBBM ang susuko? Eh, hindi naman siya yung kinasuhan. Di ba? Ang kinasuhan, etong si Chavit Singson. May kaso siya sa ombudsman, guys. Ayan, Warriors Tinarbakan. Oo. Siya may kaso eh. Tapos maghahamon ng debate. Alam niyo nakakatawa dito? Naghahamon siya ng debate kasi alam daw niya. Alam daw niya na si Bongbong Marcos ang mastermind kasama si Martin Romualdez. Eh, alam mo pala eh. Eh, ba't ka pa naghahamon ng debate? Dumiretso ka na sa korte, boy. Dumiretso ka na sa korte. Di ba? Or gusto niya, mag-file na siya ng impeachment kasi hindi naman pwedeng kasuhan ng presidente habang siya incumbent eh. Mag-file na siya ng impeachment complaint sa Kongreso. Di ba? File ka na ng kaso. Kasuhan mo, sasandig sa DOJ, etong si Congressman Martin Romualdez, tapos mag-file ka ng impeachment sa Congress laban kay PBBM. Doon kayo magdebate. Oo, para meron kayong sinusugal. Hindi pwede yung makikipagdebate ka lang, punta ka ng Malacanang pero wala naman kayong stake. Hindi, dapat meron kang stake, dapat meron kang ilalaban talaga. Sa korte kayo magharapan. Kung hindi man korte ng hudikatura, sa korte ng impeachment court, hindi ba? May ebidensya ka mo. Oh. Para saan pa yung debate? Huwag na kayo mag-debate. Lang yan debate siya. Para saan pa? Hindi. Sa korte na kayo magharap. Sa korte na kayo magharap. Kasi doon, merong kang isusugal. Diba? Isusugal mo yung pangalan mo, susugal mo yung credibility, natitirang kredibilidad mo, kung meron na. Diba? Kung may natitirang kredibilidad pa dito kay Chavit, parang wala naman. Meron pa ba? Magandang pa-survey yan eh, no? Dapat sinasama to sa mga survey ng mga SWS, Pulse Asia, di ba? May natitira ba bang kredibilidad kay Chavit Singson? Kasi parang wala na. Di ba? Ganun dapat. Diretso mo na sa korte, boy. Oo. Diretso mo na sa korte, boy. 1% na lang. Bait mo naman, Barrio Alfresco, nag 1% ka pa. Di ba? Ako nga, 0 na eh. Sa akin, 0 na, guys. Ang bait naman ni Barrio Alfresco, nag 1% pa. Anyway, tuloy natin yung video. Wala kang ligtas dito. Hindi ka makakaligtas. Ang laki yung ginawa yung kalukuhan. Inilatag niya ang mga akusasyong orchestrated ang mga ginawa ni PBBM nitong nakaraang taon para manatiling malinis ang kanyang pangalan. Halimbawa raw ang nooy pagpirma ni PBBM sa 2025 budget o General Appropriations Act
Sa kabila ng irregularities umano nito, kabilang ang di umano'y invalid at blank line items. At dahil bumagsak daw ang public rating ng Pangulo, sinundan daw ito ng deliberate image building niya para magmukha raw itong mabait, kabilang ang ilang serye umano ng scripted interviews ni PBBM. Si Singson, na dating presidential friend at advisor, tila inilaglag ang Pangulo dahil noong 2024 Wait. Advisor? Pwede yung ano eh. Pwede yung presidential friend. Nai-gets ko yun kasi magkaibigan naman talaga sila before nung nagkakasundo pa sila sa politika. Advisor? Talaga? Advisor? Parang nagjo-joke naman to si Billionaire. Patawa ka naman. Advisor, kapag advisor ka, ibig sabihin, mas may alam ka doon sa mga bagay-bagay na dapat mong gawin. Mukha bang mas may alam ito si Chappy kaysa kay BBM? Chappy, advisor? Kalokohan niya. Kalokohan to, bilyonaryo. Kung ano na pinagsasabi nyo, ha? na raw nito, ifinlex nito ang 5,500 flood control projects ng administrasyon at kalaunay ibinintang sa climate change at improper waste disposal ang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero nang pumutok daw ang flood control scandal sa 2025, hindi naman daw idinawit ni PBBM ang di umano'y tunay na sangkot. Binanggit na si Martin Romualdez. Na-imbestigan ba? De facto raw. Dahil pinsang buo niya ito, kasama niya, mastermind. They are both mastermind. So up to now, ni-investigasyon wala. Humarap na noon si Ford Hindi kasi ganun yun. Kung gusto mong imbestigahan si Martin Romualdez, si Congressman Martin Romualdez, maglabas ka muna ng ebidensya. Maglalabas ka ng ebidensya through filing a complaint. Mga kababayan, gawin natin personal. Halimbawa ganito. Inakusahan ka ng kapitbahay mo na ninakaw mo yung kanilang, I don't know, nagnakaw ka ng gamit, o TV, nagnakaw ka ng TV sa kapitbahay. Pinagkalat niya sa barangay, o pinagkalat niya sa mga kapitbahay, oh, yan, si Coach Jared, ninakaw yung TV ko, bla 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 bla. Wala akong obligasyon sagutin yung paratang mo. Wala akong obligasyon na sagutin yung paratang na ganun. Bakit? Kasi hindi naman yun yung proper forum. Pwede ako magsalita na, hindi, paano mo lang yan, kalokohan mo lang yan. Pwede ako magsalita ng ganun. Pero kung gusto mo na maglabas ako ng ebidensya, kung gusto mo imbestigahan ako ng pulis, or kung gusto ko pala na imbestigahan ako ng pulis, ang gawin mo, pumunta ka sa pulis, mag-file ka ng criminal complaint. Si Coach Jared, ninakaw ang TV ko ng ganitong oras, nakita sa aking CCTV, bla 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 bla. Ganun yun. Ganun yun. So kung akala nila si Martin Romualdez talaga ay mayroong ginawang masama, siya ang mastermind o magkasama sila ni BBM na mastermind itong flood control program o flood control scam, bakit hindi sila maghabla? Bakit iniaasa nila sa ibang tao? Ay, gusto ibig ko sabihin, bakit inaasa nila sa ibang tao at tapos puro chismis lang, chismis. Ba't hindi kayo maghabla? Akala ko ba kumbinsido kayo? Convinced kayo eh. Ibig sabihin meron kayong nakitang ebidensya na hindi namin nakita. So bakit hindi kayo maghabla? Why are you making this so difficult for us? Di ba? Pwede naman yun eh. Pero ang ginagawa nila, ginugulo nila yung kwentuhan. Ginugulo nila yung kwentuhan. Bakit? Baka naman kasi, hindi talaga si PBBM at si Martin Romualdez ang tunay na mastermind. Baka merong iba na kaalyado nila. Yung mahilig bumiyahe sa 17 countries. Diba? Yung mahilig bumiyahe sa 17 countries, di ba? Oo. 51 billion pa more. 36 billion pa more. Baka lang naman. Di ba, community starts with a D. Oo. 51 billion, 36 billion, rock netting. Diban. Yung isa nakakulong na, ICC. Yung isa. Hindi natin alam, baka pati si Annabel, kasama rin niya sa sindikato nila, di ba? Ano natin? Siyempre, kapag magkasama si Chucky, kasama si Annabel. Anyway, tuloy natin to. former Speaker Martin Romualdez sa ICI at bahagi siya na pinakakasuhan sa Ombudsman kasunod ng mga aligasyon tungkol sa pagtanggap ng di umano'y kickback sa infra projects.
Una nang ibinahagi ni Singson na talamak daw ang tila maanumalyang proyekto sa Ilocos Region, ang balwarte ng pamilya Marcos. May mga paborito raw itong kontratista, pero kapag sinili pa mga proyekto ay tila ghost o substandard naman. Hindi lang si PBBM ang inatake ni Dami Singson. sinabi. Si Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, dati na raw attack dog ng Pangulo, pero kalaunay inappoint naman bilang USEC. After 13 days lang, yung last na manager in BBM, after 13 days, Claire Castro was appointed USEC of the Presidential Commission Communication Office with a budget of 2.4 billion. Nagbago na. Attack dog pa rin, pero tuta na ni Marcos. Agarang sagot ng Malacanang. Tila pinipilit na lang daw Mamaya na yung, yung sagot ng Malacanang. Wait lang. First things first. Ito ba si Chavit marunong mag-recognize ng mga period at comma? Ba't ko na siya magbasa? Tuloy-tuloy, parang walang period. Parang walang grammar. No? Anyway, yung una. Pangalawa, ang weird nung pinagsama yung pangalan ni Yusek Claire tapos yung budget na 2 point something billion. Ang weird parang, wait, yun ba? Parang pinapalabas sinuhulan ng 2 point something billion pesos itong si Yusek Claire. Ha? What sorcery is this? Ano to? What sorcery is this? Oo. At saka alam nyo mga kababayan, si Yusek Claire, bago pa siya naging Yusek Claire, Attorney Claire pa lang siya nun. Pinapanood ko na siya. In fact, na-interview ko na nga siya before pa siya maging Yusek. Nag-collab na kami noon pa. Pero usapan namin divorce law ng Pilipinas. Ano talaga siya, kasi ano siya ang binoto niya kasi noong 2022 si Lenny. Sinabi naman niya yun si Lenny Robredo. So, binigyan niya ng chance itong Marcos administration na to prove itself. And every now and then, nasabihin niya, may magandang ginagawa ang Marcos administration, meron din minsan sabihin niya, may kailangan i-improve. She's really neutral when it comes to the Marcos administration. So, walang issue yun. Walang issue yun. And hindi ko alam ba't nilagyan ng mali siya ni Chavit. Ang weird. Hindi ko gets kung bakit ginawa niya ng mali siya. Tapos parang ang mali siya pa niya, nakakatawa yung budget, yung siningit niya yung budget ng PCO. Na parang kay Yusek Claire lang binibigay yung 2.5 billion. Ano ba yung sasabihin? What sorcery is? Anong kalokohan yun? Anong kabubuhan naman yun, Chavit? Diba? So, ibig sabihin, lahat ng mga nagiging Palace Press Officer tulad ni Harry Roque, kaya tinatanggap yung posisyon dahil meron mga fringe benefits. Meron mga nang-aabuso tulad ni Harry Roque, inabuso talaga niya yung posisyon niya. But, so far, I don't see any abuse coming from Yusek Claire. Kawawa pa nga si Yusek Claire, araw-araw binabash ng mga DDS. Di ba? Araw-araw binabash ng mga DDS Oo. Pero walang masama doon. Walang masama na magbigay ng banat. Ako nga minsan, binabanatan ko rin administration. Lalo na yung mga kasama niya dyan si Sap, Lagdamelo. Diba? Oh. But anyway, walang issue yun. Walang issue yung bumabatikos ka or hindi. Kailangan ba pag press officer ka, tawag dito? Wala ka ng ibang tinitignan kung hindi, lang lagi, positive lang sa administration? Of course not. May utak kang sarili. So, it's not the case. Diba? Nakakatawa nga si Yusek Claire minsan yung Chucky. Si Chucky. Si Chakadal. Si Chaka Duterte. Tuloy natin, anong comment ni Madam? Udumihan ng mga nagawa at plano ng Pangulo. Alam na raw ng taong bayan ang pagkakaiba ng isang totoong makabayan sa isang gusto lang iangat ang bansariling kapakanan. Hindi raw nagpapakabayani si PBBM ayon kay Castro at obligasyon itong linisin ng gobyerno. Pero dahil marami na raw naaapektuhan sa aksyon ng Pangulo, tila may mga gumagawa na lang daw ng mga kwento para ibagsak siya. Yan ay matapos hindi makinabang at hindi mapagbigyan ng iilan sa kanila. Kaya raw pinipili ng mga ito manira. Una nang isiniwalat ni Singson ang pag-atras sa suporta sa Marcos administration sa kabila ng pagtulong nitong manalo si PBBM sa eleksyon. Tila kinalimutan na raw kasi siya ng Pangulo at hindi nabigyan ng director level position ayon sa kanyang mga pahayag noong 2025. Tiniming ng dating gobernador ang kanyang mga paratang sa 2026. Actually,
Actually, that's a lie. Masyado mababaw yun, guys. Kung yung ano lang, kung titignan nyo lang ay yung kanyang ano, yung director level na request. Oo. Masyadong mababaw yun. Ito ho ang tunay na reason ng galit ni Chavit. Papakita ko sa inyo. Ito ho yun. Nawala kasi sa poder niya yung Metro Walk. Yan ho talaga yun, guys. Kasi, imagine mga kababayan, yung Metro Walk, ilang milyong piso ang pumapasok sa kanya kada buwan dyan sa Metro Walk. Metro Walk lang yan, ha? Ang laki-laki ng Metro Walk. Goodbye, Metro Walk. Chavit Singson hands over Ortigas property to DOTR for subway construction. Sabi ni Shiro Kansaki, Metro Walk, di ba government? No, it's not government property. Before, yung Metro Walk, yung buong Metro Walk na yan, property yan ng, believe it or not, it is the property of the Marcoses before. Tapos, nung nangyari yung EDSA Revolution, di ba nagka-sequester ng property, kasama si Metro Walk doon. Kasama si Metro Walk doon. Tapos, nung nasama si Metro Walk, pinagka-interesan ni Lopez. Si Lopez, yung may-ari ng Meralco. Kaya kung mapapansin nyo, di ba yung head office ng Meralco, di ba, tumbok yun eh. Tumbok ng Ortigas. Tsaka ano yung isa, hindi ko alam isang road eh. Basta tumbok yun ng Ortigas, tapos may isa pang road, papuntang Antipolo. Sa tapat nun yung Metro Walk. Oo, tapat nun yung Metro Walk. So, kaya nandoon yun. Kaya nandoon yung Meralco sa Metro Walk. Ngayon, for some reason, history, whatever, maraming change of hands yan. Maraming change of hands yung Metro Walk. Hanggang sa huli, napunta dito kay Chavit Singson. Ayan, Julia Vargas. Hanggang mapunta siya kay Chavit Singson. Ngayon, si Chavit Singson na may-ari. And dahil nga merong subway, feeling ko may issue on right of way. Baka gustong kunin yung bawiin yung Metro Walk. Oo. So right of way issue. So, anong nangyari? Talo hindi pinagbigyan. Siguro hindi nagkagustuhan sa presyo. Yan. Pero nabawi yung Metro Walk. Nakuha ng gobyerno. Former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson and his family have handed over Metro Walk property to the DOTR for the Metro Manila Subway Project. Wala siya nagawa. Singson family owns Blem Commercial of the Philippines, which manages the 8-hectare Metro Walk complex. Okay, the property will be used as a Metro Manila Subway Project or Tiga Station, sabi ng DOTR. Ayan right of way nga. The Accelerated and Reformed Right of Way Act signed into law in September aims to streamline property acquisition. Okay. The DOTR said it acquired 82% of the right of way needed for MMSP, targeting 95% by December. So, yun. So, hindi siya, baka hindi sila nagkagustuhan doon sa presyo. Pero yun talaga yun. Eminent domain ang laban dyan. Eminent domain ang laban dyan. Kasi mga kababayan, ganito. Di ba issue rin yan ngayon kay Libiste, yung eminent domain. Eminent domain, mga kababayan, is the power of the state. Kapangyarihan ho yan ng gobyerno. Power of the state to acquire lands for public use. Yun ang keyword doon, public use. Kailangan public use. So, pero, kung makukuha mo lang yan with just compensation. And yung just compensation, mga kababayan, hindi pwedeng one-sided. May pinagbabasihan yun. Usually, ang pinagbabasihan nun is the zonal value. Baba, zonal value. So, hindi appropriation, expropriation ang tawag. Expropriation procedure. Yung sa court nangyayari yun, expropriation hearing. Ayan. So, feeling ko, kaya masama ang loob ni Chavit, nawala na siya ng property, hindi pa niya nagustuhan yung presyo. Feeling ko lang naman yun. Kutob ko lang yan, kutob. Kasi, di ba? Tapos, yun. Tingnan natin. Kasi, yung Metro Manila Subway na yan, panahon pa ni Digong eh. Feeling ko merong ipinangakong presyo si Digong eh. Di ba? Dati naman wala siyang problema eh. At hanggang ngayon, maka-Duterte pa rin siya. Hanggang ngayon, Duterte pa rin siya. So, ibig sabihin, baka may ipinangakong value o halaga itong si Digong na bibilin yung property na Metro Walk. Pero dahil Marcos administration, hindi niya nakuha yung presyo na gusto niya. At hindi sinunod yung usapan nila ni Digong. I don't know. That's a possibility. So now we have established na pointless maipag-debate kay Chavit Singson. It's actually he's actually unimportant, he is irrelevant, pero nag-iingay siya. So pansinin natin. Pero ito, meron kasi ding sinabi si Chavit. Na ako parang napaisip akong bigla. Oo. Kasi ang sabi ni Chavit Singson ganire.
Tinatago umano ni dating House Speaker Martin Romualdez ang surprise flood control witness na si Orly Gutesa. Oh! Oh! Totoo ba? Ha? Ha? Wait! 8 seconds pa lang. Okay, ulitin natin, guys. Oh! Tinatago umano ni dating House Speaker Martin Romualdez ang surprise flood control witness na si Orly Gutesa. Ha? Ha? Talaga? So, ibig sabihin, bumaliktad na si Orly Gutesa. Ang ganun. Oo. Ayari si Marcoleta. Ayari si Rodante Marcoleta pag bumaliktad si Gutesa, guys. Oo. Tuloy natin. Yan ang agenda report ni Hannah T. Sa poder na raw ni former Speaker Martin Romualdez, si surprise witness Orly Gutesa, ayon yan kay former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Hinuli na, binaliktad na, tinago na. Gagamitin nila yun. Si Gutesa Oh, di ba? Hinuli na raw, dinetain na at gagamitin daw. Guys, kung totoo to halimbawa lang, let's play the devil's advocate. Inunahan na nila yung chismis. Oo. Para kapag lumabas na si Gutesa at nagsasalita na siya, umaamin na siya, na ginamit lang siya ni Mike Defensor at saka ni Rodante Marcoleta, pwedeng sasabihin na lang nila, hindi, kasi binabayaran ka na ni Martin Romualdez. Diba? Ganun lang kasimple yun, guys. Ganun lang kasimple yun. Kung totoo. Lose-lose to, guys, eh. Lose-lose to. Kasi, kapag ang laki ng kabobohan na ginawa na to ni Chavit. Kasi, sinugal niya pati reputasyon niya dito. Kapag hindi totoo yan, edi sinungaling si Chavit. Which is, alam naman natin yun, sinungaling si Chavit. Pero kung totoo yan, yari si Marcoleta. At saka si Defensor. Kasi, aamin na siya. Aamin na to si Gutesa na ginamit lang siya. Di ba? So, kinukondisyon na yung, kung totoo lang kung totoo. Kinukondisyon na netong Chavit Singson, ang isip natin, tayong mga tagapakinig, tayong mga hampas lupa, kinukondisyon na baka bumaliktad itong si Orly Gutesa. Tapos sila dyan, lahat sila dyan, lahat. Pag bumaliktad dyan si Orly Gutesa. Oo. Lahat siya dyan. Good luck. Kakabahan niya yung si Rodante Marcoleta. Kasi, benta siya ng benta eh. Benta siya kay Gutesa, di ba? Sabi niya kay Orly Gutesa. Siya lang daw ang may pinaka-kredibilidad dito sa usapin ng flood control. Di ba? Siya lang daw ang may pinaka-magandang kredibilidad dito sa flood control, guys. Oo. Yan din ang sinasabi ni Mike Defensor. Siya lang daw ang may kredibilidad dito sa usapin ng flood control. Kung bumaliktad at ikinanta silang lahat, may kredibilidad pa rin ba siya? May kredibilidad pa rin daw ba siya? Ano yan, TPL? Wala ba silang GC? Ewan ko. Ewan ko sa kanila. Bahala na sa buhay nila. Di ba? Ano sila dyan? Kahit sa angulo mo tignan yan, olats ka dyan. Promise, no joke. Olats ka dyan. Kasi sobrang lang binild up Sobrang lang binild up itong si Orly Gutesa. Sobrang binild up, min. O tapos, pag bumaliktad, patay. Mag-usap-usap kasi kayo sa GC. Tama yung sasabi ni TPL. ay biglaang lumitaw sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing na dating security consultant umano ni Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co at idinetalye ang limpak-limpak na cash deliveries umano sa bahay ni Co at maging kay dating House Speaker Romualdez. Basura ang tawag sa higit kumulang 48 million pesos na nasa bawat maleta. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan ko ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang nangangarin. Ba't ka bumibiyok sa pamimilit? Kusang loob at walang pamimilit? At walang anumang pamimilit at O nagsisinungaling ka kasi? Pumipiyok eh. bunsod lamang nangangarin matulungan ang ating bansa. Matapos ang explosive Ay, allegation ni Diyos ko. Gutesa, tila nawala siyang parang bula at sa gitna ng mga ito, inihatol ng isang Manila court na falsified daw ang salaysay niya. Yun, Yan ay dahil tapos peke ang umano falsi. ang pirma ng notary lawyer sa kanyang affidavit na si Petri Rose Espera. Bagamat hindi idinatalya ni Singson ang exact location ni Gutesa, nakatago na raw ito kay Romualdez at plano raw siyang gamitin oras na masampahan siya ng kaso sa ombudsman. Pero walang kwenta ang ombudsman dahil ganun na rin.
Sinusubukan pa naming humingi ng official statement mula sa kampo ni Romualdez. Sa gitna ng flood control scandal investigation, bumaba sa pwesto ang dating House Speaker at bagamat humarap sa ICI kaugnay ng investigasyon, inirekomenda na ng DPWH ang paghahain ng plunder, graft at bribery charges laban sa presidential cousin at kay Ko kaugnay ng pagkakadawit sa investigasyon. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo Yun. So, according to Chavit Singson, wala na. Papaliktad na raw si Orly Gutesa. Nako, kabahan ka, Rodante Marcoleta. Kabahan ka pag bumaliktad to. Baka mamaya sabihin nyo, hindi siya credible, ha? Di ba? Baka sabihin nyo, hindi credible si Rodante Marcoleta, si Orly Gutesa bigla kasi bumaliktad sa kanila. Diyos ko, good luck.